Wala naman po kasing rosaryo sa Biblia. Bawal nga ng Biblia yung konsepto ng rosaryo. Kasi ang Diyos ayaw niya nung kukulitin mo siya ng ulit-ulit ang pinagsasasabi mo. Hindi naman siya bingi, hindi naman siya bobo, hindi naman siya makulit. No? Ba't mo naman kukulitin ng ulit-ulit? Mali yun. Nakakaano lang kasi kung minsan parang yung iba nagagalit pag nagsasalita ka ng totoo. Pero dapat talaga may magsabi ng totoo Pag wala kasing magsasabi ng totoo, habang panahon ng mali ang ginagawa natin, di natin maiintindihan. Kaya utos ng Diyos yun 58:1 ng Isaias, kapatid na Daniel. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. Iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, yung mga mali, yung mga hindi tama. Dapat talaga pinapahayag yan para ang tao matuto ng katotohanan. May mga tao, kunyari, sa Diyos, pero pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1:16 ng Tito Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang tanong ng kapatid na Merly, ano magiging resulta doon sa mga tao na yon na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kaysa sa spiritual, pretensyo sa pananampalataya sa Diyos, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Yun yung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos Nagpapanggap lang sila, they are just pretending to know God. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap, nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit, mga masuwayin, anong magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid. Kahit sabihin mo nang sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, kahit sabihin mo nang sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7:21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord, sabi ni Kristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Lord, hindi ba kami nanghula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro. Kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Yan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kinasangkapan ng relihiyon para kunyari banal, para kunyari sa Diyos, pero ang nakatagong gawain puro kawalanghiyaan.